Ako si Mang Lino, isang matandang lalaki na sa kabila ng edad ay may maalab na alaala ng pagkakaibigan. Kasama ko si Mang Dado, ang aking matalik na kaibigan mula pa sa aming kabataan. Maraming taon na ang lumipas, ngunit ang alaala ng aming pagkakaibigan ay parang kahapon lamang. Sa aming baryo, kami ang magkasangga sa lahat ng bagay, mula sa panghuhuli ng isda sa ilog hanggang sa pagtulong sa mga kabarangay sa kanilang mga pangangailangan. Ngunit sa likod ng aming matibay na samahan, may isang lumang kasalanan na bumabalot sa aming pagkakaibigan. Noon, ang aming pagkakaibigan ay sinubok ng isang insidente na naglayo sa amin ng ilang taon. Ang dahilan, isang simpleng hindi pagkakaintindihan na nauwi sa masalimuot na away. Ang pagkakamaling iyon ay nagugat sa isang alitan tungkol sa lupaing minana namin sa aming mga magulang. Pareho kaming may karapatan, ngunit ang aming pag-aari ay nagdulot ng lamat na unti-unting lumaki hanggang sa hindi na namin ito makontrol. Maniwala ka, hindi madali ang sumuko sa damdamin ng galit at sama ng loob. Ang pagkakaibigan namin ay tila isang puno na unti-unting nasira ng bagyo. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang dating saya at tibay ng aming samahan. Sa tuwing nakikita ko si Mang Dado, bumabalik ang alaala ng aming mga pagtatalo, ang mga sigawan at bangayan na hindi namin akalaing mangyayari. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng lumang kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng puso ko ang hindi nawawalan ng pag-asa. Ang bawat gabi, dasal ko ang kanyang kaligtasan at kapayapaan. Umaasa pa rin ako na may pagkakataon kaming magkaayos. Isa sa mga araw na iyon, habang naglalakad ako sa aming dating tambayan sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita ko ang lumang bangko na kung saan kami madalas na nag-uusap. Naisip ko, paano kung bumalik si Mang Dado? Paano kung may pagkakataon pa kaming mag-usap at magkaayos? Isang umaga, habang tahimik akong nag-aalmusal sa kusina, may narinig akong katok sa pinto. Nagulat ako nang buksan ko ito at nakita si Mang Dado nakatayo sa harapan. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit mayroong ding pag-asang naglalaro sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit bago pa man ako makapag-isip, nagsalita siya. Mang Lino, pwede ba kitang makausap? Wika niya, may bahagyang panginginig sa boses. Tahimik akong tumango, iniimbitahan siya sa loob. Sa pagupo namin sa sala, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Ang katahimikan ay tila isang makapal na telang bumabalot sa amin. Hindi ko alam kung paano sisimula ng pag-uusap, ngunit alam kong ito na ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Matagal na kitang gustong kausapin, Mang Dado. Marami akong gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Wika ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Napatingin siya sa akin at sa kanyang mata may nakita akong pag-unawa, isang damdamin na matagal ko nang hinahangad. Subalit bago pa man kami makapagpatuloy sa usapan, may biglang kumatok sa pinto, isang bisita na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng paglipas ng maraming taon, ang mga alaala ng isang lumang kasalanan ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa tuwing nag-iisa ako. Ako si Amang Pedro at may isang bagay na hindi ko magawang kalimutan. Isang bagay na nangyari sa pagitan namin ni Amang Tonyo, ang matalik kong kaibigan. Simula noong kami mga binata pa, lagi kaming magkasama ni Tonyo. Para kaming magkapatid sa hirap at ginhawa. Sa kabila ng aming pagkakaiba, nag-iisa kami sa damdamin at pangarap. Ngunit isang pangyayari ang sumira sa aming pagkakaibigan. Isang pagkakamaling hindi ko inaasahang makakaapekto ng lubos sa aming samahan. Noon ay panahon ng anihan sa aming baryo. Ang mga palay ay handa na para sa pag-ani
at kami ni Tonyo ang naatasang manguna sa gawain. Subalit sa kasagsagan ng pagod at init ng araw, isang insidente ang nagbunsod sa amin ng hindi pagkakaunawaan. Isang simpleng bagay na nauwi sa matinding pagtatalo at pagkakasala. Sa gitna ng aming pagtatalo, nasabi ko ang mga salitang hindi ko dapat nasabi. Mga salitang pumuksa sa aming matatag na samahan. Si Tonyo ay hindi nagsalita, ngunit kita ko sa kanyang mga mata ang sakit at pagkadismaya. Mula noon, unti-unting lumayo si Tonyo at nagbago ang aming mundo. Ang mga taon ay lumipas at kami naging mga matanda na. Si Tonyo ay nanatili sa baryo habang ako'y naglakbay sa iba't ibang lugar. Sa kabila ng aking paglayo, hindi ko nakalimutan ang aming pinagsamahan at ang kasalanang nagawa ko. Maraming beses kong tinangka na humingi ng tawad, ngunit tila laging may hadlang, isang hadlang na ako mismo ang bumuo. Hanggang sa isang araw, habang ako'y naglalakad sa kahabaan ng pampang, isang liham ang dumating sa akin mula kay Tonyo. Hindi ko inaasahan na siya'y muling magpaparamdam. Sa kanyang liham, naroon ang mga salaysay ng kanyang buhay, ang mga pagbabago sa baryo, at ang mga bagay na hindi ko naabutan dahil sa aking paglayo. Pedro, wika ni Tonyo sa kanyang liham, alam kong matagal na ang ating hindi pagkakaunawaan, ngunit nais kong muling makipag-usap sa iyo. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang aking hangarin na tayo'y muling magkausap ng harapan. Sana ay dumating ka sa aking kaarawan sa susunod na linggo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kasabay ng aking saya ay ang takot, takot na baka hindi ko magawang ipahayag ang aking saloobin ng tama. Ngunit alam ko sa puso ko na ito na ang tamang pagkakataon upang magpatawad at humingi ng tawad. Dumating ang araw ng kaarawan ni Tonyo. Sa bawat hakbang patungo sa kanyang bahay, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Sa kabila ng aking kaba, naroon ang pag-asa na muling maayos ang lahat. Pagdating ko sa bahay ni Tonyo, sinalubong ako ng mga ngiti ng kanyang mga bisita. Ang kanyang mga anak at apo ay nandoon, puno ng kasiyahan ng paligid. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa kanya, si Amang Tonyo, na nakaupo sa isang tabi. Nang makita niya ako, tumayo siya at naglakad patungo sa akin. Pedro, masaya niyang bati kasabay ng pag-abot ng kanyang kamay. Walang alinlangan, tinanggap ko ang kanyang kamay at niyakap siya. Sa yakap na iyon, dama ko ang init ng aming pagkakaibigan, ang init na matagal kong hinanap. Habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang pag-angat ng bigat sa aking dibdib. Sa wakas, nagkaroon kami ng pagkakataon na pag-usapan ang lumang kasalanan at sa bawat salitang aming binibitawan, unti-unting naghilom ang sugat na matagalan na naming dinadala. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Ang isa sa mga bisita ni Tonyo ay tumatakbo patungo sa amin, may daladalang balita. May sunog sa taniman, sigaw niya, puno ng takot ang kanyang mukha. Nagsimula sa bahay ni Mang Carlo, kumakalat na ang apoy. Agad kaming nagmadaling pumunta sa lugar, puno ng pag-aalala sa aming mga puso. Habang papalapit kami sa taniman, nararamdaman ko ang pagbabago ng hangin, tila nagbabadya ng mas malaking sakuna. Sa likod ng aking isip, alam kong ito ang pagsubok na muling susubok sa amin ni Tonyo, isang pagsubok na kailangan naming harapin ng magkasama. Sa gitna ng takot at pag-aalala, naroon ang pag-asa na sa aming muling pagkakaibigan, kami magiging mas matatag sa anumang pagsubok na darating. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na magbabago sa landas ng aming buhay. Ano kayang balita ang dala ng sunog na ito? At paano ito makakaapekto sa aming muling pagkakaibigan? Sa susunod na bahagi, matutuklasan ang tunay na dahilan ng sunog
at ang lihim na matagal nang nakatago sa aming baryo. Sa kabila ng aming edad, ang pagkakaibigan ni Isko at ako ay patuloy na lumalalim. Sa bawat taon na lumipas, tila nagiging mas matibay ang pundasyon ng aming samahan. Subalit, sa likod ng aming mga ngiti at kwento, may isang lumang kasalanan na hindi namin lubusang napag-uusapan. Isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga alaala, ngunit hindi maikakailang naroon at palaging bumabalik sa aking isipan. Hindi ko makalimutan ang araw na iyon. Ang araw kung kailan nagkahiwalay ang aming landas sa loob ng mahigit 2 dekada. Isang bagay na sinabi ni Isko sa akin, isang salitang nagdulot ng malalim na sugat sa aking puso. Bagamat nagkasama kami ulit makalipas ang maraming taon, hindi ko magawang muling pag-usapan ang aming nakaraan. Hanggang sa isang araw, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay daan para sa isang pagbabago. Nasa loob kami ng aming paboritong kainan, isang maliit na karinderya sa sulok ng baryo. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang lalaki. Hinahanap niya ang kanyang lolo na umano'y palaging kumakain sa lugar na iyon. Natawa kami ni Isko, lalo na nang malaman naming siya ay apo pala ni Mang Berting, ang aming dating guro sa elementarya. Habang nagkukuwento ang bata tungkol sa kanyang lolo, napansin ko ang kakaibang tingin ni Isko sa akin. Para bang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Kahit labis ang aking pag-aalala, nagpatuloy kami sa aming usapan. Hindi ko alam kung paano sisimulan, kung paano sasabihin kay Isko na sa kabila ng lahat, dala-dala ko pa rin ang sakit ng aming nakaraan. Ngunit sa isang iglap, ang batang lalaki ay nagbigay ng isang papel. Sa una, akala ko'y isa lamang itong laro. Ngunit nang buksan ko, isang lumang larawan ang bumungad sa akin. Larawan namin ni Isko noong kami bata, nakuha sa araw ng aming graduation sa elementarya. Napabuntong hininga ako. Ang saya sa aming mga mukha sa larawan ang nagpaalala sa akin ng mga panahong walang kahit anong problema ang sumira sa aming pagkakaibigan. Naglakas loob akong tanungin si Isko tungkol sa araw na iyon. Maging siya ay nagulat sa aking tanong, ngunit makailang segundo lang. Ngumiti siya at nagsimulang magkuwento. Hindi ko inaasahan na sa kanyang mga salita, siya rin pala ay may dinadalang mabigat na damdamin. Naalala ni Isko kung paano siya nagkamali ng pagintindi sa isang sitwasyon na nagbunsod sa kanyang masasakit na salita. Sa kanyang palagay, ako ang nagkanulo sa aming pangarap na makapasok sa isang prestihiyosong paaralan sa Maynila. Ngunit hindi niya alam na ang totoo, ako ang nagbigay daan para makapasok siya, palihim na isinasakripisyo ang aking sariling pangarap para sa kanyang tagumpay. Hindi ko inasahan ang pag-amin niyang iyon, ang kanyang paghingi ng tawad na nagbigay liwanag sa aming nakaraan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumayo si Isko. Hinawakan ang aking mga kamay at nagsabi ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang tunay na kaibigan, aniya, ay hindi nawawala kahit gaano pa kalalim ang sugat ng nakaraan. Kaya kung kaya mong patawarin ako, sana'y magpatuloy tayo sa ating samahan na mas matibay pa kaysa dati. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalis ng bigat sa aking dibdib. Naramdaman ko ang isang pagbabago, isang pag-asa na muling magbubukas ng bagong yugto sa aming buhay. Subalit sa kabila ng aming pag-aayos, isang bagay ang gumugulo sa aking isipan. Isang lihim na mahirap ipaliwanag na tila hinahanap ang pagkakataon upang magpakita. Bumalik ang batang lalaki, nagbigay ng isang liham mula sa kanyang lolo. Binasa ko ito at ang nilalaman ay nagbigay ng kakaibang kaba sa akin. Tinawag kami ni Mang Berting, may isang bagay daw siyang nais ipakita sa amin. Isko at ako ay nagkatinginan, puno ng pagtataka at pag-aalala. Ano ang maaaring sabihin sa amin ng aming dating guro?
ano ang kahulugan ng larawan at liham na ito. Nagdesisyon kaming pumunta sa bahay ni Mang Berting kinabukasan. Sa aming pag-uwi, hindi ko mapigilan ang aking sarili na mag-isip ng kung ano ang maaaring mangyari. Sa kabila ng aming pagkakaayos, alam kong may mga bagay na mahirap balewalain. Ano ang maaaring sabihin ni Mang Berting na magbibigay linaw sa aming nakaraan? Sa kabila ng damdamin ng saya, may pag-aalinlangan sa aking puso. Ngunit sa kabila nito, dama ko ang isang bagong simula. Isang pagkakataon upang tuluyang maghilom ang sugat ng aming lumang kasalanan. Hindi ko inasahan ang susunod na mangyayari. Ngunit ang alam ko, handa akong harapin ang katotohanan kasama si Isko, ang kaibigan kong natutong magpatawad, at ang taong palaging nariyan para sa akin. Ang mga araw ay tila mga dahong unti-unting nalalagas sa puno ng aming pagkakaibigan. Ako, si Manuel, at si Ernesto ay matagal nang hindi nagkikita. Minsan, sa mga tahimik na gabi, naiisip ko ang mga araw na magkasama kaming naglalakad sa makipot na daan ng aming baryo. Ang mga tawanan sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang mga simpleng usapan na palaging nagtatapos sa masayang alaalang hindi ko akalain ay mababahiran ng lamat ng hidwaan. Ang aming alitan ay nagsimula sa isang hindi pagkakaintindihan, isang munting usapin na sa kalaunan ay lumaki at umabot sa puntong hindi na kami magkausap. Ang mga salitang binitiwan namin sa isa't isa ay tila mga sibat na tumama sa aming mga puso, masakit, malalim at mahirap maghilom. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan ko nang simulan ang paglalakbay ng pagpapatawad. Isang umaga, sa aming maliit na kusina, habang umiinom ng kapeng may halong gatas, nakatanggap ako ng sulat mula kay Ernesto. Ang kanyang sulat kamay ay tila lumang marka na nag-uugnay sa amin pabalik sa nakaraan. Sinabi niyang nais niyang magkita, na tila may mahalaga siyang sasabihin. Agad akong nabalot ng pag-aalinlangan at kaba, ngunit naroon din ang pag-asa. Baka ito na ang pagkakataon namin upang ayusin ang lahat. Nagkita kami sa lumang parke kung saan kami madalas maglaro noong kabataan. Ang mga puno ay tila saksi sa aming mga alaala at ang hangin ay tila bulong ng nakaraan. Nakita ko si Ernesto na nakaupo sa isang bangko, hawak ang isang maliit na kahon. Nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib. Ang kahon na iyon ay parang simbolo ng lahat ng hindi nasabing saloobin, ng mga alaala at sakit na kailangan naming pag-usapan. Lumapit ako at umupo sa tabi niya, may katahimikang bumabalot sa aming dalawa. Hindi namin alam kung paano sisimula ng usapan, ngunit sa wakas si Ernesto ang unang nagsalita. Manuel, alam kong matagal na nating hindi na pag-uusapan ang nangyari, pero narito ako dahil gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng nasabi ko noon. Malumanay niyang sabi, ang tinig niya ay puno ng sinseridad. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang sakit at galit, ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng aking dibdib. Ernesto, pareho tayong nagkamali. Hindi lang ikaw, hindi ko rin dapat pinabayaan ang galit na mamayani sa akin. Kailangan nating magpatawad. Tugon ko, ang mga salita ay parang salamin ng aking puso. Binuksan ni Ernesto ang kahon at kinuha ang lumang orasan na ibinigay ko sa kanya noong kaarawan niya. Ito ang simbolo ng oras na lumipas, Manuel. Gusto kong magsimula ulit gaya ng pag-ikot ng orasang ito. Ang mga luha ay kusang bumagsak mula sa aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ligaya ng pag-unawa at pagpapalaya. Sa mga sandaling iyon, ang aming pagkakaibigan ay parang bulaklak na muling namulaklak. Ngunit sa likod ng aming pag-uusap, isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Habang naglalakad kami sa parke, napansin kong ang bawat hakbang ni Ernesto ay tila mabigat. Tinanong ko siya tungkol dito, ngunit ngumiti lang siya at sinabing,
May panahon para sa lahat ng tanong, Manuel. Ang araw ay nagsisimulang lumubog at kami ay naglakad patungo sa aming mga tahanan. Sa kabila ng pagod, ang aking puso ay puno ng pag-asa habang ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa kalangitan. Ngunit ang kakaibang pakiramdam ay hindi pa rin nawawala. Kinabukasan, isang mensahe ang natanggap ko mula sa anak ni Ernesto. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng malamig na hangin sa aking dibdib. Manuel, kailangan ka ng tatay sa ospital. Siya ay may sakit na matagal na niyang itinago. Ang balita ay bumagsak sa akin na parang kulog sa kalangitan. Hindi ko akalain na ang pagkikita namin ay may mas malalim pang dahilan. Ang kahon na dala ni Ernesto ay hindi lamang simbolo ng pag-ikot ng oras, kundi ng oras na natitira para sa kanya. Hindi ko alam ang aking mararamdaman. Ang saya ng pagkakaayos namin ay biglang nabalot ng takot at lungkot. Sa aking pagdalaw sa ospital, sa bawat hakbang papalapit sa kanyang silid, ang aking puso ay puno ng mga tanong, ang mga sagot sa mga tanong na hindi ko inaasahan. Sa sandaling iyon, naiintindihan ko na ang buhay ay puno ng twist at cliffhanger. Ngunit ang tunay na halaga ng buhay ay nasa kung paano tayo natutong magpatawad at magbigay ng pagmamahal sa kabila ng lahat. Ang oras ay hindi natin hawak, ngunit ang pagpapatawad ay isang biyaya na nagbibigay liwanag sa bawat araw na natitira. Minsan, ang mga alaala ng nakaraan ay parang lumang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa aking isipan. Mga eksenang hindi maalis kahit na gustuhin ko mang kalimutan. Ako si Andres at sa isang maliit na baryo sa aming probinsya, nakilala ko si Thomas, ang aking matalik na kaibigan. Iyon ay noong kami ay mga bata pa, puno ng pangarap at walang malay sa mga hamon ng buhay. Pare, tanda mo pa ba nung tayo'y nangisda sa ilog tuwing Sabado ng umaga? Tanong ni Thomas habang kami nakaupo sa lumang bangko sa harap ng kanyang bahay. Oo naman, pareng Tomas, tandang-tanda ko pa kung paano tayo laging umuwi na basa at amoy isda. Sagot ko, kasabay ng mahina kong pagtawa. Ngunit kahit sa gitna ng tawanan, nararamdaman ko ang bigat sa aking puso. Ang aming pagkakaibigan ay minsang dumaan sa pagsubok, isang matinding pagsubok na halos hindi namin nalampasan. Isang kasalanan na tila naging multo sa pagitan namin. Noong mga binata pa kami, pumasok kami sa negosyo ng sakahan. Pinagkatiwalaan namin ang isa't isa ng aming puhunan, ngunit nagkamali ako. Dahil sa aking kapabayaan, nalugi ang negosyo. Si Thomas ang mas higit na naapektuhan sapagkat mas malaki ang kanyang ipinuhunan. Hindi ko makakalimutan ang galit sa kanyang mga mata nang malaman niya ang nangyari. Ano ang ginawa mo, Andres? Paano mo nagawang pabayaan ang lahat? Ang kanyang sigaw na tumagos sa aking puso, parang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon ng distansya sa pagitan namin. Kahit pa nagpatuloy kami sa buhay, hindi na kami kasing lapit tulad ng dati. Ang aming pagkakaibigan ay tila isang basag na salamin. May mga pirasong hindi na maibabalik sa dati. Ngunit hindi nagtagal, isang pangyayari ang nagbukas ng pintuan para sa pagbabago. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi sa amin, nakakita ako ng isang batang lalaki na pilit binubuhat ang kanyang bisikleta na tila nasira. Lumapit ako at sa aking pagtulong, naalala ko si Tomas. Kung paano niya ako laging tinutulungan noong kami mga bata pa. Ang alaala na iyon ay nagtulak sa akin na mag-isip ng mas malalim. Napagtanto ko na hindi ko kayang bumalik sa nakaraan para itama ang aking pagkakamali, pero kaya kong humingi ng tawad. Kaya isang gabi nagpunta ako sa bahay ni Thomas. Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nag-usap kami ng masinsinan. Pare, hindi ko alam kung paano kita hihingan ng tawad. Alam kong hindi sapat ang mga salita para maibalik ang nawala.
ang una kong sabi. Tahimik lang si Thomas, tila iniisip ang kanyang sasabihin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang kasalukuyan niyang nararamdaman. Hindi galit, kundi pag-unawa. Andres, matagal ko nang naisip ang lahat ng ito. Hindi ko na hinahanap ang kabayaran, kundi ang kapatawaran. Pare, hindi ko kayang isuko ang pagkakaibigan natin dahil sa isang maling desisyon. Matagal ko nang pinatawad ang sarili ko at pati ikaw, ang sagot ni Tomas na nagbigay sa akin ng ginhawa. Hindi ko mapigilang mapaluha. Ang bigat na matagal kong dala ay tila naglaho sa isang iglap. Isang simpleng pag-uusap, ngunit puno ng kahulugan at pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na halaga ng pagkakaibigan, ang kakayahan nitong maghilom ng sugat at magbigay ng bagong simula. Simula noon, unti-unti naming binuo ang mga nawasak na piraso. Nagkasama kaming muli sa mga gawain, sa mga tawanan, at sa mga simpleng pangarap. Ang baryo namin ay naging saksi sa muling pagbangon ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, isang lihim ang hindi sinasadyang lumutang. Isang lihim na magdudulot ng bagong pagsubok sa aming pagkakaibigan. Isang araw, sa gitna ng aming kasiyahan, natuklasan namin ang isang lumang dokumento, isang kasulatan ng lupa na tila nakapangalan kay Thomas, ngunit may pirma ko rin. Ang lupaing iyon ay sa kanya pala at hindi ko lang namalayan dahil sa aking kapabayaan. Pare, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Thomas habang masusing tinitingnan ang dokumento. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ang dokumento ay tila baga isang multo mula sa nakaraan, muling bumabalik upang subukin ang aming bagong simula. Sa sandaling iyon, ang bumalik na tiwala ay tila muling nakataya. Ngunit sa kabila ng aming pagtataka, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan. Alam ko na ang tunay na pagsubok ay hindi sa mga suliranin, kundi sa kung paano namin ito haharapin bilang magkaibigan. Sa pagharap sa bagong pagsubok, nagtatanong ang aking isipan, kakayanin ba namin ang bagong hamong ito o ito na ba ang katapusan ng aming muling nabubuong pagkakaibigan? Sa aming mumunting nayon, ang hangin ay tila palaging may dalang alaalang humahaplos sa aming mga puso. Ako si Lolo Berting at ang aking matalik na kaibigan na si Lolo Tino ay matagal nang naging bahagi ng aking buhay. Noong mga bata pa kami palaging magkasama. Sa mga laro, sa mga pangarap, at sa mga lihim. Ngunit hindi lahat ng lihim ay nagdadala ng saya. Ang ilan ay nagtataglay ng bigat na tila hindi matanggal-tanggal. Isang umagang maliwanag ang sikat ng araw, nagpasya kaming maglakad-lakad ni Tino sa paborito naming daan patungo sa likuran ng bundok. Ang lugar na iyon ay puno ng mga alaala, ng tawanan at ng mga pangakong binitawan sa ilalim ng mga puno. Ngunit sa bawat hakbang, dama ko ang sakit ng nakaraan na hindi pa rin ganap na nawawala. Si Tino ay tahimik lamang habang kami naglalakad. Alam ko na ang kanyang isip ay bumabalik sa mga panahong iyon, panahong puno ng saya bago sumiklab ang hidwaan sa pagitan namin. Isang maliit na bagay lamang, sa totoo lang, isang hindi pagkakaintindihan na lumago sa sama ng loob at umabot sa mga panahong hindi kami nag-usap. Ang aming pagkakaibigang dating matibay ay tila naging krus na pasan namin ng matagal. Alam mo, Berting, biglang sabi ni Tino, ang mga lumang kasalanan ay tila mga anino sa ilalim ng araw. Kahit saan tayo magpunta, palaging nandyan. Tumigil ako sandali, nag-isip sa kanyang sinabi. Tama ka, Tino, ngunit ang mga anino ay bahagi rin ng liwanag. Kapag may liwanag, palaging may anino. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ang mga hakbang namin ay tila sumasabay sa tibok ng aming mga puso. Ang bawat hakbang ay paalala ng kung gaano kahalaga ang pagpapatawad, hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa sarili. Nang marating namin ang tuktok ng bundok, huminto kami at tumingin sa malawak na tanawin. Ang mga puno ay sumasayaw sa hangin, ang mga ibon ay malayang lumilipad,
at ang kalikasan ay tila nag-aalok ng bagong simula. Sa kabila ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang alaalang tila hindi maalis, ang mga salitang hindi nasabi, ang mga damdaming nasugatan. Berting, sabi ni Tino, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Nais kong malaman mo na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang itinuturing kong kapatid. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin, ngunit naramdaman kong ito na ang tamang oras upang ilabas ang matagal ng kinikimkim. Tino, sagot ko, ang sakit ng nakaraan ay naging bahagi ng ating kwento. Ngunit ngayon, nais kong simulan ulit isang bagong kabanata na puno ng pagpapatawad. Sa mga salitang iyon, tila may pighating nabunot sa aming mga dibdib. Ang bigat ng nakaraan ay unti-unting nawawala, pinapalitan ng bagong pag-asa at pag-unawa. Ngunit bago pa man namin tuluyang maipagdiwang ang bagong simula, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay sa amin ng matinding kaba. Mula sa kawalan, isang batang babae ang tumatakbo papunta sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lolo Berting, Lolo Tino, tulungan ninyo ako. Sigaw niya, humihingal, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Nagkatinginan kami ni Tino, ang aming mga puso ay biglang bumilis ang tibok. Ano kaya ang nangyari? Sino kaya ang batang ito at bakit siya nagtatakbo papunta sa amin? Nang malapit na siya, itinuro niya ang likuran niya doon sa kagubatan at sa kanyang tinig ay naroon ang panginginig. May nakakatakot na nangyayari sa kagubatan. Kailangan ninyo akong tulungan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ang aming pagkakaibigan ay muling sinubok. Hindi lamang sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapatawad, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagkilos at pagtulong sa nangangailangan. Ang aming bagong simula ay tila may bagong hamon, isang hindi inaasahang twist na magpapakita kung gaano kalalim ang aming pagkakaibigan. Nagpasya kaming sundan ang batang babae, ang aming mga hakbang ay puno ng determinasyon. Isa na namang kabanata ang bubuksan, isang kabanatang puno ng mga pagsubok at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, buo ang tiwala ko na ang aming pagkakaibigan ni Tino ay magiging mas matibay sa gitna ng anumang unos. Ang araw ay tila bumalik sa kanyang dati. Ang sikat nito'y hindi na nakatago sa likod ng ulap. Sa kabila ng malamlam na hangin, ay naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso. Alam ko na sa wakas ang oras na ito'y para sa aming magkaibigan. Matagal na naming hinihintay ang pagkakataon upang bumalik sa dating tahimik at masaya naming samahan. Tila ba ang bigat ng nakaraan ay unti-unting lumalayo. Sa aming edad, ang alaala ng nakaraan ay isa ng bahagi ng aming pagkatao. Hindi na ito maiwasang bumalik sa tuwing kami mag-uusap. Sa kabila nito, natutunan kong ang mga sugat na dulot ng lumang kasalanan ay hindi na kailangang maging hadlang sa pagkakaibigan. Ngunit, paano nga ba namin narating ang puntong ito? Magkaibigan kami ni Mang Lando mula pa noong kami mga binatilyo. Mula sa paglalaro ng holen hanggang sa pagkakaroon ng kani-kaniyang pamilya, kami ay naging saksi sa paglipas ng panahon. Ngunit, may isang pangyayari sa aming nakaraan ang nagpalalim ng lamat sa aming samahan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang malalim na tampuhan ang tumapos sa mga taon ng tawanan at masasayang alaala. Nangyari ito noong kasagsagan ng pagdiriwang sa aming barangay. Ang simpleng hindi pagkakaintindihan sa pamamahagi ng pondo para sa proyekto ay nauwi sa matinding palitan ng salita. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon kung paano ang aming masayang tambayan sa ilalim ng puno ng mangga ay naging saksi sa aming alitan. Ang mga salitang binitawan namin ay tila mga matatalim na palaso na tumama sa aming mga puso. Ilang taon ang lumipas at sa bawat araw na nagdaan, naramdaman ko ang kawalan ng isa sa pinakamahalagang tao sa aking buhay. Ngunit sa likod ng galit at tampo,
naroon ang isang bahagi ng aking kalooban na naghahangad ng kapatawaran. Una sa aking sarili, pangalawa sa kanya. Hindi ko alam kung paano sisimulan, ngunit alam kong kailangan kong subukan. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa tabing dagat, nakita ko si Mang Lando na nakaupo sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa kalawakan, tila ba nagmamasid sa pag-alis ng alon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang katahimikan sa pagitan namin. Walang galit, walang tampo, tanging ang hangin lamang ang naririnig. Naglakas loob akong lumapit. Lando, tawag ko sa kanya. Mahaba na ang panahon na lumipas. Baka oras na para pag-usapan natin ang nakaraan. Dahan-dahan siyang pumihit sa akin at natahimik. Sa kanyang mukha ay naroon ang bakas ng isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Oo nga, Pedro, marahil ay panahon na nga upang maghilom ang sugat na sanhi ng ating mga pagkakamali. Nagpatuloy ang aming usapan sa ilalim ng lilim ng araw. Inisa-isa namin ang mga pangyayari, ang mga pagkakamali at ang mga salitang binitiwan. Sa bawat pag-uusap, unti-unting nawala ang bigat sa aming loob. Natutunan naming magpatawad, hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa aming mga sarili. Ang kaluwagan sa aming dibdib ay hindi maipaliwanag. Ang saya ay tila bumalik sa dati. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumuhos ang ulan. Ang dagundong ng kulog ay naghatid ng kakaibang damdamin. Tumayo kami at nagmadaling sumilong sa lumang kubo malapit sa dalampasigan. Sa aming pagkaripas, hindi namin namalayan ang isang bagay na nakabaon sa buhangin. Tumigil kami sa pagtakbo at sa aking paglingon ay natuklasan ko ang isang lumang baul. Ang baul na iyon ay hindi pamilyar sa akin, ngunit sa tingin ni Mang Lando, ito'y tila kumikislap sa kanyang mga mata. Pedro, baka ito na ang sagot sa matagal na nating hinahanap. Wika niya na may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Dahan-dahan naming binuksan ang baul. Sa loob nito ay naroon ang mga lumang larawan, mga sulat, at isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ng isang tao. Sa sulok ng papel ay nakalimbag ang isang lugar na hindi namin kilala. Pedro, sa tingin mo ba ito ang dahilan ng hindi pagkakaintindihan natin noon? Tanong ni Mang Lando, habang hawak ang papel na tila may lihim na nais ipahayag. Sa pagtingin ko sa papel, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ito kaya ang susi sa aming nakaraan o isa lamang bagong misteryo na dapat naming tuklasin? Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila ba sinasabayan ng tadhana sa pagdadala ng bagong pag-asa at paghamon sa aming pagkakaibigan. Sa puntong iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Matapos ang mga dekada ng hindi pagkakaintindihan at tampuhan, narito kami ni Thomas, magkatabi sa ilalim ng lilim ng punong nara na saksi sa aming kabataan. Sa bawat dapyo ng hangin, tila ba may ibinubulong ito na alaala ng aming nakaraan. Hindi ko mapigilang maalala ang mga araw ng aming kabataan kung kailan ang tawanan at kwentuhan ay tila walang katapusan. Ngunit dumating ang araw na iyon, ang araw ng aming malaking pagtatalo. Hindi ko na matandaan ang eksaktong dahilan, ngunit ang sakit ng pagtataksil at galit ay tila sariwa pa rin sa aking alaala. Matagal kaming hindi nag-usap ni hindi nagkibuan. Ang dating matibay na pagkakaibigan ay nasira dahil sa isang maling akala at hindi pagkakaintindihan. Ngunit heto kami ngayon sa ilalim ng iisang langit, handang kalimutan ang lumang kasalanan. Ang mga puting buhok ni Thomas ay kumikislap sa araw at ang mga linya sa kanyang mukha ay tila nagsasalaysay ng mga taon ng pagsisisi at pag-unawa. Sa kanyang mga mata ay may nakikita akong pag-asang hindi ko nakita noon. Alam mo, Ricardo, simula ni Thomas, matagal ko nang gustong bumalik dito. Ilang beses ko nang pinangarap na sana'y mapatawad mo ako. Napabuntong hininga ako.
Ako rin, Tomas, ilang taon kong pinagsisihan ang araw na iyon. Maraming oras ang nasayang sa galit at hinanakit. Tumango siya. Alam mo bang hindi ko alam ang buong kwento hanggang sa makilala ko si Marta? Napakunot ang noo ko. Si Marta? Iyong mananahi sa bayan? Oo, siya nga, sagot ni Thomas. Nalaman ko sa kanya na ang akala kong pagtataksil mo ay isang malaking pagkakamali. Nagkamali ako ng intindi sa sinabi niya sa akin. Napaisip ako. Hindi ko akalaing si Marta ang magiging tulay namin ni Thomas para muling magkaintindihan. Paano mo nalaman? Ngumiti siya ng mapait. Noong isang taon, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya. Kinuwento niya ang totoong nangyari. Noon ko lang napagtanto na mali ang akala ko. Napakabigat ng aking kalooban dahil sa mga taon na sinayang natin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa tagal ng aming tampuhan, hindi ko akalaing isang simpleng usapan ang magiging susi upang maibalik ang aming pagkakaibigan. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Napayuko siya. Nahihiya akong lumapit sa iyo noon. Inisip ko na baka hindi mo na ako matanggap. Pero ngayong tumatanda na tayo, naisip kong kailangan ko itong gawin bago pa mahuli ang lahat. Narinig ko ang sinseridad sa kanyang boses. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong hindi lamang siya ang natutong magpatawad, kundi pati na rin ako. Pareho tayong nagkamali, Tomas. Hindi lang ikaw. Nagpadala rin ako sa galit at hindi ko binigyan ng pagkakataon ang sarili kong makinig. Naramdaman kong lumuwag ang dibdib ko. Parang may malaking bato sa aking puso na nabawasan ng bigat. Nakangiti na kami ngayon sa isa't isa, tila ba hindi na mahalaga ang mga taon ng tampuhan. Ang mahalaga ay ang pagkakataong ito, ang bagong simula. Ito na ang bagong kabanata ng ating pagkakaibigan. Sabi ko, sabay abot ng aking kamay. Simulan natin ulit, kaibigan. Tinanggap niya ang aking kamay at sa pagtawid ng aming mga mata ay naramdaman ko ang init ng isang muling nabubuong tiwala. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maalis ang isang katanungan na bumabagabag sa akin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang ginawa ni Marta upang magdulot ng ganitong hindi pagkakaintindihan. Ano ang kanyang motibo? Bakit naghintay siya ng ganito katagal bago sabihin ang totoo? Habang nag-uusap kami ni Thomas, napansin kong may aninong papalapit sa amin mula sa di kalayuan. Si Marta nakangiti ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Nagulat ako sa kanyang pagdating at sa mga sandaling iyon, isang damdaming hindi ko maipaliwanag ang bumalot sa akin. Ano ang dahilan ng kanyang pagbisita sa araw na ito? Ano ang kanyang sasabihin na maaaring magbago muli sa takbo ng aming mga buhay? Ang kanyang pagdating ay tila nagbabadya ng isang bagong kwento, isang bagong pagsubok sa aming natutunan ng magpatawad. Sa kanyang ngiti ay may lihim na hindi ko pa mawari, at sa kanyang mga mata ay may pahiwatig na maaaring magdala ng bagong simula o panibagong pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming natutunan ay sapat na upang harapin ang anumang bagong unos na darating. Ngunit hindi ko maalis sa isipan ang katanungang ito. Ano ang lihim na dala ni Marta? Ako si Ernesto, tidimnawdo taong gulang, ay isa akong matandang lalaki na tila naubusan na ng lakas para habulin ang nakaraan. Sa loob ng maraming taon, ang pangalan ni Manuel, ang aking matalik na kaibigan noon, ay naging anino ng sakit sa puso ko. Hindi ko akalain na ang isang pagkakamali ay maaaring magtanim ng galit na tumagal ng dekada. Ngunit ngayong araw, sa ilalim ng makulimlim na langit, nakatayo ako sa harap ng kanyang pintuan. Hawak ang isang lumang liham na siyang bumago sa lahat ng alam ko tungkol sa aming pagkakaibigan. Isang linggo ang nakalipas nang makuha ko ang liham na iyon mula sa isang kahon ng alaala na itinago ng aking yumaong asawa. Sa totoo lang, matagal ko nang nilimot ang kahon na iyon.
Isang kahong punong-puno ng mga sulat, litrato at piraso ng nakaraan na minsan kong sinubukang kalimutan. Pero sa isang hindi maipaliwanag na pagkakataon, napadpad ang kamay ko sa liham na iyon, na may sulat kamay ni Manuel sa harapan. Sa unang bahagi, natuklasan kong ang liham ay isinulat ni Manuel mahigit 40 taon na ang nakararaan. Ang tono ng kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi, pero ang nilalaman nito ay mas malalim pa sa inaasahan ko. Sinabi niya sa talata na hindi niya sinadya ang nangyari sa lupaing pinag-awayan namin noon. Ang lupaing iyon na dapat sanay para sa aming dalawa ay naging ugat ng aming alitan. Ibinenta niya ito nang hindi ko nalalaman, at sa huli, ang perang nakuha niya ay ginamit para sa paggagamot ng kanyang anak na may malubhang karamdaman. Hindi niya kailanman sinabi sa akin ang dahilan, at sa halip lumayo siya ng tuluyan. Alam ko kung sinabi niya iyon sa akin noon, baka naiintindihan ko siya. Pero sa halip, ang ginawa niya ay nagtanim sa akin ng galit. Isang galit na unti-unting naging pader sa pagitan ng aming pagkakaibigan. Sa liham, pinagsisihan niya ang lahat. Sinabi rin niya na sinubukan niyang kausapin ako noong araw bago ako umalis sa bayan namin, pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Sa halip, iniwan ko ang lahat, pati siya. Ang liham na iyon ang nagtulak sa akin na maglakbay pabalik sa lugar na iniwasan ko ng napakatagal. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang bahay ni Manuel. Hindi ko alam kung paano siya magre-react. Hindi ko nga rin alam kung buhay pa siya. Pero ang tanging bagay na alam ko ay ito. Kailangan kong harapin ang nakaraan kahit pa masakit. Sa pagbukas ng pintuan, bumungad sa akin ang isang matandang lalaki na halos hindi ko nakilala. Ang dating matikas na kaibigan ko ay ngayoy baluktot ang likod at mahina ang kilos. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa akin, alam kong naroon pa rin ang Manuel na kilala ko. Naging tahimik ang aming unang saglit. Walang salitang namutawi sa aming mga labi. Sa wakas, ako na ang unang nagsalita. Manuel, matagal na tayong hindi nagkita, sabi ko. Pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. Tumango siya, ngunit nanatili ang lungkot sa kanyang mga mata. Oo, Ernesto, hindi ko akalain na darating ka pa. Ibinigay ko sa kanya ang liham. Nakita ko ito. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Kinuha niya ang liham at sa sandaling iyon, nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay. Binuksan niya ito, binasa, at nang matapos, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Tumahimik ako. Sa loob ng maraming taon, pinaniwalaan ko ang galit ko bilang isang bagay na makapagbibigay sa akin ng lakas. Pero ngayong nandito na ako at naririto rin siya, naramdaman kong ang galit na iyon ay walang silbi. Ang bigat nito sa puso ko ay tila naglaho sa sandaling iyon. Manuel, hindi ko alam kung paano simulan ang lahat, pero ang alam ko, gusto ko nang tapusin ang sakit na ito. Hindi madali, pero gusto kong subukan. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa. Isang mahina, nanginginig na tawa. Ernesto, sa totoo lang, akala ko hindi mo na ako hahanapin. Kaya nga may isa pa akong liham na isinulat para sa'yo, pero hindi ko na naipadala. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Tumayo siya, mabagal ngunit determinado, at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya, hawak ang isang lumang sobre. Inabot niya ito sa akin at sa pagbukas ko, nakita ko ang sulat na iyon. Ngunit bago ko pa mabasa, sinabi niya ang mga salitang nagpaikot ng mundo ko. Ernesto, may isa pa akong lihim na hindi ko nasabi sa iyo. Hindi lang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa asawa mo. Natigil ang oras, nanlamig ang aking mga kamay. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang liham ay nasa harapan ko, ngunit bigla akong natakot sa kung ano ang laman nito. Basahin mo,
sabi niya at sa kanyang tono, alam kong ang lihim na ito ang magpapasya kung paano magtatapos ang aming kwento. Nasa kalagitnaan kami ng tahimik na hapunan ni Thomas nang biglang tumunog ang luma niyang telepono. Hindi na kami sanay sa mga tawag sa oras ng gabi, lalo na't pare-pareho na kaming matanda at bihira ng may abala. Tumigil siya sa pagnguya at sinulyapan ng telepono na parang nag-aalangan kung sasagutin ba o hindi. Sa huli, tumayo siya at kinuha ang tawag habang ako na may sinubukan tapusin ang pagkain, kahit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Maya-maya'y bumalik si Tomas, may kakaibang ekspresyon sa mukha, halong pagtataka at pagkabahala. May dumating daw na sulat para sa akin, sabi niya halos bulong, sa bahay ni Ernesto. Napatingin ako sa kanya, nagtatanong ang aking mga mata. Ernesto. Ang pangalan na matagalan na naming hindi binabanggit, ang dating kaibigan namin na nagkahiwalay ng landas dahil sa isang kasalanang hindi na napatawad. Sa tagal ng panahon, iniwasan naming pag-usapan ang nangyari. Isang malalim na sugat ang iniwan nito sa aming pagkakaibigan at tila hindi na ito kailanman maghihilom. Sulat daw mula sa nakaraan, dagdag niya, halos hindi makatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero gusto mong samahan ako. Hindi ako agad nakasagot. Ang totoo, ilang ulit ko nang sinubukang kalimutan ang sakit ng nakaraan. Ngunit hindi ko inasahan na babalik ito ng ganito sa anyo ng isang misteryosong liham. Sa huli, tumango ako. Sige, Tomas, sama ako. Pero, alam mo bang ano ang maaring laman niyan? Umiling siya, bumuntong hininga at nagbihis kami para sa gabing tila magdadala sa amin ng mga alaala ng nakaraan. Pagdating sa bahay ni Ernesto, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na bumalot sa akin. Ang lugar ay tila ba hindi nagbago, pero ramdam ko ang bigat ng mga alaala. Sa pintuan, sinalubong kami ng anak ni Ernesto, si Luis, na siya ring tumawag kay Thomas. Matanda na rin si Luis, pero halatang nire-respeto niya kami. Sa mga mata niya, may bakas ng lungkot at pag-aalala. Itay ko ang nag-utos na ibigay ito sa inyo bago siya pumanaw. Sabi ni Luis, iniabot ang isang lumang kahon na tila galing pa sa maalikabok na taguan. Ang sabi niya, kailangang mabasa niyo ito ng magkasama. Napatingin kami ni Tomas sa isa't isa. Hindi namin alam kung ano ang dapat maramdaman, takot, galit o lungkot. Sa huli, umupo kami sa isang sofa at binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang sulat, nakatiklop ng maayos, ngunit halatang lumang-luma na. Ang sulat ay nakapangalan sa amin, kay Tomas at sa akin. Binasa ni Tomas ang unang bahagi nito, habang tahimik akong nakikinig. Minamahal kong mga kaibigan, kung binabasa niyo ang sulat na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero kailangan kong umamin. Matagal ko na kayong gustong kausapin, pero hindi ko nagawa. Ang sakit ng nakaraan ay naging hadlang para sa akin, at alam kong kayo rin ay nasaktan ng labis. Pero ngayong ako'y aalis na, gusto kong linisin ang aking konsensya. Ang totoo, ako ang may kasalanan. Ako ang nagtaksil sa inyong tiwala. Ang bagay na ipinagkamali niyo kay Tomas. Ako ang may kagagawan. Tumigil si Tomas sa pagbabasa, ang kamay niya'y nanginginig. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Ang bagay na sumira sa aming pagkakaibigan, ang bagay na nagpahiwalay sa amin ng landas, paanong si Ernesto ang may sala. Tuloy mo, bulong ko, kahit ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Tumango si Tomas at nagpatuloy. Alam kong matagal ko nang dapat aminin ito, pero natakot ako. Natakot akong mawala ang pagkakaibigan natin, natakot akong mawala ng respeto niyo, kaya't pinili kong manahimik habang kayo'y nag-away. Pinanood ko kayong magtalo, magkasakitan, hanggang sa tuluyan kayong naghiwalay ng landas. Pero bago ko iwan ang mundong ito, gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko alam kung kaya niyo akong patawarin, pero sana magkaayos kayo.
Hindi ko kayang dalhin ang kasalanan kong ito sa kabilang buhay, kaya't iniiwan ko ito sa inyong dalawa. Tahimik kaming nakatingin sa sulat, walang imik. Ramdam ko ang bigat ng mga salita ni Ernesto, ang katotohanang matagal na naming hindi alam. Si Tomas ay tila hindi makagalaw. Ang kamay niya'y nakapatong sa kanyang tuhod at ang mga mata'y nakapako sa papel. Tomas, bulong ko, sa tingin mo, kaya nating patawarin si Ernesto? Hindi siya agad sumagot, pero sa huli, tumingin siya sa akin, may luhang bumabagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko alam, pero siguro mas kailangan natin patawarin ang isa't isa. Bago pa ako makapagsalita, may tumunog na malakas mula sa loob ng kahon. Isang maliit na tape recorder ang gumana at narinig namin ang tinig ni Ernesto. Malinaw, ngunit puno ng lungkot. Kung naririnig niyo ito, ibig sabihin ay binasa niyo na ang sulat. Pero may isa pa akong lihim na kailangang sabihin. Hindi ito tungkol sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Ang totoo, biglang naputol ang tape. Napatingin kami ni Thomas sa isa't isa, sabay naming binuksan ang recorder. Pero wala na, tila ba ang huling bahagi ng mensahe ay nawala o sadyang iniwan kaming nakabitin sa tanong, ano ang lihim tungkol sa hinaharap? Sa ilalim ng lumang puno ng mangga, doon kami muling nagtagpo ni Andres. Ang mga dahon nito'y tila mga alaala ng aming pagkakaibigan. May mga nalalagas, may mga nananatili. Sa kabila ng katandaan ng puno, matibay itong nakatayo, kagaya ng aming samahan. Ngunit ng mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang maramdaman ang tensyon sa pagitan namin. Ang nakaraang hindi namin pinag-usapan sa loob ng maraming dekada ay tila nagbabadya na sa wakas ay kailangang harapin. Kamusta, Juan? Bungad ni Andres, pero halata ang hirap sa kanyang tinig. Mula nang mangyari ang hindi pagkakaunawaan namin, bihira kaming nagkikita. Subalit ngayon, tila may puwersang nagtutulak sa aming dalawa na mag-usap. Maganda naman, ikaw, paano ang buhay? Sagot ko na may pag-aalinlangan, iniingatan ang tono ng aking boses na huwag magbukas ng lumang sugat. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Sa likod ng mga kulubot at puting buhok, naroon pa rin ang kaibigan kong si Andres, ang taong kasangga ko sa lahat ng laban noong kabataan namin. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi ko maiwasang maisip kung paano ang pangyayaring iyon ang naging sanhi ng pagkakalayo namin. Parang ang lumang mangga may mga bahagi ng nakaraan na hindi na mababago. Nagsimula kaming pag-usapan ang mga simpleng bagay, ang mga anak namin, ang mga apo, ang mga pagbabago sa baryo. Pero sa likod ng aming mga ngiti, alam kong pareho naming iniisip ang araw na iyon, ang araw kung kailan nasira ang tiwala namin sa isa't isa. Juan, kailangan nating pag-usapan ang nangyari, sabi ni Andres bigla, na ikinagulat ko. Hindi ko inaasahan na siya ang unang magbubukas ng usapan tungkol sa lumang kasalanan. Bakit mo pa gustong pag-usapan iyon, Andres? Matagal na yon, sagot ko, napilit iniwasan ang kanyang mga mata. Pero hindi ba't kaya tayo magkikita ngayon ay para wakasan ang hindi magandang nakaraan? Matagal na rin akong nag-iisip na kausapin ka tungkol dito. Tugon niya. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang mga ibon sa paligid ay tila tumigil sa pag-awit na para bang nagbibigay daan sa amin upang mag-usap ng masinsinan. Muli kong pinagmasdan ang puno ng mangga. Ito rin kaya ay saksi sa lahat ng aming pinagdaanan. Alam mo, Juan, matagal ko nang pinagsisisihan ang ginawa ko. Hindi ko alam kung paano kita haharapin noon. Patuloy ni Andres habang nakayuko. Pero ngayon, gusto kong humingi ng tawad. Sana mapatawad mo ang ginawa ko, ang pagkakamali ko. Dama ko ang sinseridad sa kanyang tinig. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naisip kong marahil ay oras na rin para magpatawad. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa akin din, upang mapalaya ang sarili sa bigat ng nakaraan. Andres, hindi lamang ikaw ang may pagkakamali.
Ako rin ay nagkulang. Hindi ko rin iniintindi ang paliwanag mo noon. Sagot ko, ngayon ay mas kalmado na. Kaya humihingi rin ako ng tawad. Pareho kaming natahimik. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot kundi nagbibigay ng kapayapaan. Sa paglipas ng mga taon, sa wakas ay natutunan naming patawarin ang isa't isa. Nararamdaman ko ang pag-alis ng bigat sa aking puso. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang kabataan ang biglang lumapit sa amin. Siya ay may hawak na lumang liham. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at takot, ngunit sa kanyang mga mata ay may determinasyon. Manong Juan, Manong Andres, ako po si Miguel. May gusto akong ibigay sa inyo, sabi ng binata habang iniaabot ang liham. Pagkakuha namin sa liham, pareho kaming napatigil. Ang sulat ay mula sa isang tao na matagal na naming kinalimutan, isang kaibigan na nawala sa amin dahil sa hindi pagkakaintindihan. At sa likod ng liham, naroon ang lihim na matagal na naming hindi alam. Habang binabasa namin ang mga nakapaloob, ang aming mga mata ay nagtagpo, nagulat at hindi makapaniwala. Ang liham na ito ay may kakayahang baguhin ang lahat ng aming akala at pananaw. Miguel, saan mo nakuha ito? Tanong ni Andres, hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Hindi ko ho alam kung paano, pero natagpuan ko ito sa lumang baol ng lola ko. Sinabi niyang ibigay ko raw sa inyo. Sagot ng binata, halatang naguguluhan sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming pagkakaibigan ay haharap sa panibagong pagsubok. Ngunit sa ilalim ng lumang mangga, sa kabila ng mga nakaraang kasalanan, naroon ang aming pag-asa sa pag-unawa at pagpapatawad. Ngunit ano ang nilalaman ng liham na kayang baguhin ang aming mga buhay? Ano ang lihim na matagal naming hindi alam at ngayon ay bumabalik upang guluhin ang aming katahimikan? Habang tinititigan ko si Andres, alam kong ang aming susunod na hakbang ay magpapasya sa kinabukasan ng aming pagkakaibigan. Ngunit ano nga ba ang magiging desisyon namin? Ano ang lihim na magpapabago sa lahat